Ayan po mga kalingap, andito po yung Team Kalingap. Ayan po sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang. Andito po kami ngayon sa tabing kalsada po, puntang ano po ito, Kapalungga. Nagutom na po kami, kaya kakain po muna kami. Ayan po. Kain po muna kami dito mga kalingap. Kain tayo! Puta! Dali! Ayan po, tapos na po kami kumain. Ayan po, sasakay na po kami sa aming sasakyan. Tapos na kami kumain. Sino ang Ismael? Tapos na po kami kumain. Siya taga kasi baka mamaya magtawid taga baka mahalo naman yan. Nawagulaw yun. May truck daw, may truck. Malaki ang truck. May parating. Bigat yan. Meron pa. Mga motor. Sige. Sige, atras. Sige, todo. Oh, baka sa kabila mabalaho. Oh, Pay na. mabalaho din sa kabila. Uy. Market pa. Yan po mga kalingap, nakatapos na kami sa pagkain. Tutungo na po kami sa Kapalungga po. Ang destinasyon po namin ngayon ay sa Kapalungga po. Ayan po, antabayanan nyo po ang pagdating namin doon po sa Kapalungga. Ayan po mga kalingap. Samahan nyo po kami sa aming paglalakbay patungo po sa Kapalungga. Ayan po mga kalingap, nakarating na po kami sa Purok 4, Barangay San Roque, Kapalungga, Camarines Norte. Ayan po, nakababa na po kami sa sasakyan. Ayan po, andyan na po kami sa labas. Nakatayo po kami sa labas. Ayan po. Pwede po kayo ma-interview? Anong purok po dito? Anong purok? May purok po ba ito?
Puro 4 po ito, San Roque. Puro 4, San Roque. Barangay San Roque to. Puro 4, Barangay San Roque. Kapalongga po. Kapolonga, Camarines. Camarines Norte po. Norte po. Ano po pangalan nila, Nay? Ha? Po, nickname ko, Neng. Hindi, yung pangalan niyo po. Yunila po. Apelyido niyo. Ubier. Ilan taon na po kayo? 63 na po. 63. Buhay pa yung ano mo? Husband niyo po? Buhay pa? Ano po yung hanap buhay po dito? Ano po ang hanap buhay po dito? Yung mga naguhuli sila ng mga alimango, isda. Alimango sa Yung isda. asawa ko po ang niya hanap buhay pag nanguhuli ng alimango. Kaso wala naman silang trabaho gawa ng bagyo po. Wala naman po mga isdang huli. Yun po pinapamain nila sa pangkal nila. Ngayon po, hindi pa siya nakakapagkana. Kapag tapos ng bagyo, wala pang mahuli yan. Meron na din daw po, kaya lang wala silang pamain na kukuhanan ng hindi na po ang huli ngayon. Ang ibig sabihin, pagkatapos ng bagyo, walang pamain na Wala pong pamain na kukuhanan po. kaya Ayun po ang pamain niya sa paghuhuli ng limango. kaya walang mahuli na limango kasi walang Ang pamain. minimum ng pinamamain niya araw-araw minsan 10 kilo po, 8 kilo. Saan po yung kinukuha, yung mga pamain? Diyan din po, dito din po sa dagat, yung mga naglalaki. Anong klaseng pamain po yung Yung maliliit lang pong isda, yung katulad po ng sapsap. Tapos maliliit lang po. Wag lang po yung mga isdang bato. Yung nahuhuli po na mga alimango po, yung isa po, ilang kilo po yung isa? Depende po sa size niyon Yun nga Kasi po. mayroon naman nahuhuli siya. Yung pinaka first class po, isang piraso nga po o dalawa, minsan 1,000 na po. Pag pinatimbang na. Ibig sabihin, hindi po kilo ang pinag-usapan. Hindi po, per size po yan Iba-iba po ang ang presyo bawat size po. Hindi naman kinikilo yun. Kinikilo naman po, pero yung pinakamababa po doon, yung mga payat na daw po, 300 na lang daw po ang kilo noon. Ibig sabihin, yung mga matataba, yun ang mga May tinatawag po kasi silang yung alimangong bakla daw po, yung pinaka first class daw po, yun kasi mataba po yan. Puro daw po yan aligi. Yun po ang may presyo. Makahuli ka lang po niya ng mga malalaki, mga 3 po, 1,000 na din po. Mahal pa lang yun. Pero yung second class po, minsan po 700, 600, ganun po. Kaya lang mahirap din manghuli gawa ng isang pangkal po. Minsan papainan po yun. Minsan isa, dalawa lang ang napasok doon. Ano po yung ginagamit na panghuli po? Yung parang net po na may bakal sila sa mga kanto-kanto. Yung parang ganyan po sa taas ng bubong. Yan, ganyan. Opo, Yan ganyan pala. po siya. Sira na po kasi. Ganyan pala yung panghuli. Tapos may nakabalot po sa net yung pamain nila. Yun ang sinasadya ng alimango. Pinapasok doon. Pagpasok po nila, hindi na sila Hindi na makakalabas. Kasi po may sarado po yun. Ganun pala yun. Ganun po. Hindi rin namin alam yun. Kaso lang nung nandito na po kami. Kasi lugar po ito ng asawa ko. Taga saan po kayo? Ako po, taga-Albay ako. Siya ang taga rito. 3 taon na rin po kami dito. Pero wala po kayong lupa dyan sa bundok? Kasi bundok, dagat Meron po, nandun ang lupa nila. Sa bundok din po? Diyan din po sa daungan, sa pataas po ng doon. bundok niyan. Doon sa unahan? Opo, sa may tapat ng daungan. Doon po ang pinakalupa nila. Ibig sabihin, pag wala pong laot, Wala din pong pamain. walang pamain. Opo. Tapos Isa pag naman, kung pwede kang bumili sa bayan o sa ibang lugar, yun. Kaya lang, talo po sa pamasahe. kasi malayo na po yun. Sa diet po ba kayo bumibili? Diet? Minsan po sa Bagong Silang, tapos sa Larap daw po, kailangan din po, may service. Pero doon po sa bundok, yung may mga tanim po ba kayo? Tanim? Ang
mga tanim naman dito karamihan, puro nyug. Nyug. Nyug lang. Mga kopra ang ano dito. Pero wala po kayong mga kamote, saging saba, yung mga saging. Bagong tanim lang po. Kasi nga po, nagtanim kami nung ano, bago bumagyo. Nung bumagyo po, parang nasira yung mga tanim. Opo. Talagang lahat ng mga saging, bagsak po yan, bagsakan. Bagsak po lahat. Tapos yung mga kamuting kahoy namin, maganda na sana kasi nga pasimula na yung laman. Po, nawala ng lupa yung mga puno. Magtatanim ka pa panibago na naman. Yung iba po, may laman naman. Yun ang nakuha namin. Kunti lang. Ngayon po, yung itatanong ko po sa inyo, siyempre may edad na po kayo. Ano po ba yung mapapayo mo po sa mga bata? Yung para, siyempre, kayo po may mga karanasan na yan, karanasan na sa buhay. Doon pa lang sa mga bata na sumisibol, papalaki. Ano po yung mapapayo ninyo? Ay, ako po talaga ang napapayo ko kahit sa mga apo ko po, pamangkin ko po ng mga nag-aaral pa. Ay, gusto ko talaga mapag-aral sila para pagka nakatapos sila, kahanap sila ng mas maganda-gandang hanap buhay. Kasi pag may maganda kang hanap buhay, madali ka makapag-provide ng magiging puhunan mo para sa kunting negosyo, simula hanggat sa lumaki yan, kung marunong ka. Ganun lang. Kami nga po ganyan din. Nagtitinda-tinda lang din po ako ng minsan ulam, almusal. Kaya lang pagka yung walang mga produkto dito, nahihinto din po kasi mahal ang gulay ngayon. Mahal po ang gulay dito ngayon. Bakit sa ano po nyo? Sa pagkakaalam nyo po, bakit nagmahal po yung gulay? Kasi po, kaya po nagmahal ang gulay, gawa po ng siyempre po, mga pinagkuhan. Yung iba, walang maraming supply. Kasi yung mga pinanggagalingan ng mga pinagtaniman, siyempre po, nandistroso po yung mga tanim. Siyempre po, hindi na rin magsisimula na naman sila ulit. Ngayon, yung ibang mga negosyante dito, umaangkat sila sa ibang lugar. Tapos, mas mahal na yung benta dito sa amin. Yung tanong ko po, siyempre nasa bundok po kayo eh. May lupa po kayo sa bundok. Siyempre, kung may tanim po kayo, hindi na kayo bibili ng gulay o mga... Kaya lang po, ang puhunan mo lang din po. Kaya lang na pag nakapagtanim ka, kung makumpleto kung ilang buwan siya bago harvestin, makakapagprodukto ka. Pero pagka yung alanganin yung produkto mo, katulad yan, yung kamote, ma-harvest mo yun pag mga 4 na buwan hanggang pataas na yun. Kaso kung abutin ng kalamidad ng 2 buwan, 3 buwan pa lang, wala pa hupong Talo po talaga, no? Iba. Talo po yun. Yun ang wala kaming maaasahan gano'n. Iba po ngayon, ikumpara nyo po noong unang panahon saka ngayon po. Ano po ang pinagkaiba? Noong unang panahon kasi, nung buhay pa yung mga magulang ko, nagtatanim din po yun sa bundok. Pero po, wala kong gaano na-experience ng mga ganitong kalamidad. Iba po ngayon, no? Iba po talaga ngayon. Kasi parang noon, parang bibihira naman mangyari yung kalamidad ng araw. Kasi nung lumaki naman, ipinanganak po naman ako 1962. Nasa bundok pa din po kami. Sa mismong lugar ng nanay ko. Nag-iiba din pala ako yung panahon pagka ganito. Sa tingin nyo po, yung nagdulot po ng kahirapan nyo yun sa tao, yun dahil po yung mga kalamidad po, no? Na dumarating. Ibig sabihin, nung unang panahon, hindi pa gaano yung kalamidad. Hindi pa po. Pero ngayon po, kaya lalong naghihirap ang tao ngayon, lalo na po sa bundok na nakatira, dahil sa mga bagyo na dumarating, di ba? Yung sobrang mga kalamidad na nagdadaan. Pero mo, sa bawat taon natin, ang dumadaan ng bagyo ay minsan 22 na bagyo. Ay, ang hirap kaya ho, bakit kang makarecover ng ganyan. Bawa, na-distroso yung pananim mo. Tapos, inaasahan mo mag-aano ka na, mag-aani. Anong nangyayari yan? Magpapanimula po kayo ulit. Oo nga po. O di, wala kang aasahan na yung maikabubuhay mo sa pamilya mo. Tama po. Yun ang mahirap sa ngayon. Kaya nga kami minsan, hirap din talaga kahit sabihin mo nasa probinsya. Kaya minsan yung mga anak namin, nasa Maynila din nagtatrabaho. Pag medyo maluwag-luwag sila sa pera, nagpapadala naman po sa amin minsan.
Ilan po yung anak niyo po? Apat po. Apat ang anak niyo. Ngayon yung apat na yun, nagkatrabaho po ngayon. Puro na po yun may asawa. Ibig sabihin, wala nang lahat ng anak niyo may mga asawa na. Opo, kaya maliban na lang kung sinong mayroon, magbigay sa amin po. Yun lang po ang tulong. Pero sa ngayon po, wala na po kayo talagang trabaho. Wala kayong trabaho Wala na ngayon. po. Bali, humingi na kayo sa mga anak ninyo. Humingi lang kami ng konting ayuda sa mga Ayuda. anak namin. Yung asawa ko naman, yun lang pinagkakakitaan niya. Yun sa dagat po. Opo, kaso hindi naman nga yung tuloy-tuloy. Hindi tuloy-tuloy dahil sa mga kalamidad po na dumarating. Hindi rin natutuloy-tuloy yung paghahanap buhay gawa ng tulad dyan, walang ipapain. Tigil ka muna. Maghanap ka po ng ano. Po, marami pong salamat sa paunlak nyo po sa interview ko po sa inyo. Marami pong salamat. Ayan po. Salamat po. Ayan po mga kalingap. Maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta po sa aking channel at kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kuya Rob, kay Ate Edna. I-subscribe, i-like, i-share po natin sila and comment at suportahan po natin sila para patuloy pa po ang pagtulong niya sa mga kababayan nating naghihirap. Maraming pong salamat mga kalingap. Bye bye.